Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Ngayon ay papasilip ko sa inyo yung ating mga alagang pabo. So tiba-tiba sila ngayon dahil napakarami tayong nakolekta kanina doon sa merkado. Kung mapapansin nyo mga ka-farmers, yung ating mga gulay hindi na natin shredder o chinachop, direkta natin binibigay sa ating mga alagang pabo dahil malalaki na sila. Pero para sa ating mga sisiw, mas mainam na isi-shredder po natin o i-chop ang ating mga gulay-gulay, yung ating mga organic na ibinibigay. Pero para dito sa ating mga malalaking pabo, wala akong problema. Simula sa umaga hanggat maghapon, hindi nila titigilan yan tukain hanggang maubos. Hanggang yung mga tangkay na lang na matitigas, yung mga matitira. So, hindi na natin kailangan na mag-chop para ibigay sa kanila. So binubuhos na lang natin pagdating natin dito, bubuhos na lang at yan, makikita nyo naman nag-aagawan sila, nagpipistahan. So ayun nga, sabi ko nga sa inyo, tiba-tiba sila ngayon dahil marami tayong nakolekta doon sa merkado, marami yung nagbigay, yung iba binibinta 20-20 yung bawat supot. At dito pala sa portion na ito, nandito nakakulong yung mga mayroong sipon, yung nakikita natin na nangihina. Pagtingin natin na mayroong parang sakit, ay inililipat natin papunta dito sa kulungan na ito para mahiwalay, para hindi madapuan yung mga malalakas. So pag napansin natin na mayroong halak, mayroong sipon, inililipat natin papunta dito. So yun ang ating ginagawa. Mamaya mga ka-farmers, sa dulo ng ating video, papakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yung artificial insemination para sa ating mga pabo. At dito naman sa kabilang kulungan, ito yung sila mga ka-farmers. Mas marami sila dito kaya mas marami yung ating ibinibigay. So ayan, tiba-tiba mga ka-farmers. So mamaya ang alas 3, magbibigay po tayo ng crack corn, snack po nila. So yan po yung ating ginagawa para mas malaki yung ating maititipid. So dito sa pag-aalaga ng pabo, basta't madiskarte ka lang sa pagkukuha ng mga pagkain ng mga libre, mga mas murang pagkain, ay siguradong kikita ka dito. Kasi kung pure feeds yung ating ipapakain, siguradong tatalunin po tayo. Dahil sa sobrang lakas kumain ng ating mga pabo, ay naku po, Panginoon, napakamahal ng feeds ngayon. Kaya kung ikaw ay papasok sa farming business, so kailangan madiskarte ka at pagplanuhan mo ng maayos. Napakarami naman ang pwede natin ipakain sa ating mga alaga. Kahit nga yung puno ng saging, yung namunga na hinarvest na, hiwain lang natin sa gitna, kakainin nila yan. Ganyan yung mga alaga natin pabo. Walang pili yan sa pagkain. Dito sa kulungan na ito, napakarami ng mga dumalaga dito. Ang gagawin natin dito, papatabain natin hanggang pagdating ng Disyembre. Kasi sigurado po tayo, pagdating ng Disyembre, matataba na, sakto na yung katawan, napakaraming mag-o-order ng lechong pabo. At yung iba, mag-o-order ng pangkatay. Sarap nito na ginataan. Nako, daming gustong order dito pang pulutan mga ka-farmers. Kaya sold out ito. Dito pa lang sa aming lugar, siguradong kukulangin po tayo. Pero hindi naman natin lahat ibibinta kasi mawawalan po tayo ng mangingitlog. So, kailangan control lang tayo. Tingnan natin kung ano yung tama na i-pull out at magtira po tayo ng mga pang-inahin para sila yung mga susunod na mangingitlog. Dito naman, ito yung mga malalaki mga ka-farmers. Nandito yung mga red bourbon. Kita nyo naman. Ang ginagawa natin mga ka-farmers, kailangan nakakwarto-kwarto po yan. So alam natin yung ating mga breeding, yung ating paparamihin at saka yung ating ipo-pull out. So dun sa kabila, yun yung ating i-dispose pag mayroong bibili ng pangkatay. So yun po yung ating uunahin. So dito, yan po yung ating mga pang-breeding. Yan po yung mga malalaking pabo. Para yung mga susunod na mga anak, yung mga sisiw, malalaking lahi ng pabo. Maganda kasi pag mga malalaki yung maabot ng 15 kilos na pabo. Maganda kasi pang lechon pabo pag malalaki. So, ayun yung mga ka-farmers, sa una, mas marami yung ating mga manok. Pero,
Nang nagsimula ako nagkaroon ng hilig sa pag-aalaga ng pabo kasi na-realize ko napakarami na nagbibinta or nag-aalaga ng mga heritage chicken. So nakita ko dito sa amin, maliit lang or konti lang ang nag-aalaga ng pabo. So nakita ko yung potential na pwede tayo magbenta ng lechon pabo at pangkatay. So ayun, simula sa 3, naging 5 hanggat nangitlog, in-incubate natin ng in-incubate yung kanilang mga itlog hanggang dumami ng dumami. So hindi natin namamalayan, habang ako ay nagkakape dito sa likod, tinitingnan ko, nakakatuwa mga ka-farmers. So hindi ko akalain na aabot tayo ng ganito karami. So mas masarap pala yung parang hilig mo talaga, yung para bang nakakatanggal ng stress pag nakikita mo iyong mga alaga. Kaya kung nagplaplano kayo magdagdag ng alaga, napakaganda pong idagdag yung ating mga pabo, lalo na pag heritage chicken ang iyong alaga. Kasi ang heritage chicken ay hindi po yan naglilimlim. Kung wala po kayong incubator, pwedeng magamit yung pabo kasi napakagandang maglimlim yung pabo. Kasi yung pabo kahit wala kang incubator, dadamihan sila kasi nililimliman nila yung kanilang mga itlog. Hindi katulad yung ating mga heritage chicken na pagka-itlog iniiwan na lang. So ayan po yung mga kagandahan sa pabo mga ka-farmers. At ngayon mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung artificial insemination. Kung maliit lang yung pabo natin na mga lalaki at marami yung babae, mas maganda po ganito po yung ginagawa para lahat ng pabo ay mangitlog. Kasi minsan pag maliit lang yung mga lalaki, hindi po lahat nakakastahan o nasisipingan ng ating mga lalaking pabo. So ganito lang mga ka-farmers, napakadali. So maghuli lang po kayo ng lalaki na pabo. Pagkatapos, ayan po, kikita nyo sa video, yan yung iyong gagawin. So himas-himasin nyo dyan sa ilalim at saka sa ibabaw ng buntot. So lalabasan yan sila mga ka-farmers at hipu-hipuin nyo dyan sa may parang puwitan na parang makikita nyo na parang lalabas yung kanilang ari. So hipu-hipuin nyo lang mga ka-farmers na parang minamassage at once na lumabas na yung puti, kailangan yung kunin. Pwede kayong gumamit ng syringe pangtanggal. Yan mga ka-farmers, yan po yung kanilang similya. So pag nakuha po natin, pag nakolekta na po natin yung kanilang similya, ay siya naman yung ating i-inject doon sa mga babaeng pabo. So ganyan lang po kadali mga ka-farmers, napakadali lang. Lahat naman ng alaga pwedeng gawin. Pwede sa ating alagang baboy, sa ating kalabaw, sa manok. Pwede rin sa manok mga ka-farmers. Ayan. So ang gagawin muna natin, lahat muna ng mga lalaki na tatanggalan natin ng similya, kukolektahan ng similya. So ayan po yung kailangan nyong gawin. Ginagawa ito mga ka-farmers pag maliit lang yung lalaki na pabo, para lahat ng mga babae na pabo ay makargahan ng similya para makaproduce po sila ng itlog. Minsan na mga ka-farmers, pag yung mga pabo na maliliit na hindi kaya ng mga malalaking pabo, kasi minsan yung mga lalaking pabo ay napakalaki, tapos yung mga pabong babae ay maliit, lalo na yung mga lumpo na mga pabo na gusto nyong i-breed kasi maganda yung breeding, ito po yung gawin nyo. At ito naman yung babaeng pabo. So kailangan, kung gagawa ka nito, kailangan dalawa yung gagawa. Isa yung magmamasahe, isa yung mahahawak ng paa or ng ating pabo. Kasi minsan pag mga malalaki na pabo, medyo mahirap yan mga ka-farmers. Ayan, hipo-hipuin nyo rin tulad ng mga lalaki at syempre bubuka na yun yung kanilang puwitan. Diyan sa bandang puwitan, diyan kayo mag-inject sa left side. Dalawa kasing butas yan mga ka-farmers, hindi makita sa camera. So diyan sa butas ng puwit, diyan sa left side, mapapansin nyo, diyan po natin itinutusok o rinalagay. So kung nandyan po kayo sa actual, kung nandyan po kayo hawak po ninyo ang pabo, makikita nyo yan na
Sa left side, dyan po ilalagay yung similya ng ating pabo kasi dyan po yung puwerta ng pabo mga ka-farmers. Katulad din po yan sa alaga natin na manok. So, kung wala kayong mga ganitong gamit, bili po kayo ng sirens, yun po yung ating gamitin para sa paggagawa ng artificial insemination. So ayun lang mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Kung mayroon kayong katanungan, maaari kayong mag-comment sa ating comment section. So sana ay mayroon kayong nakuhang aral sa videos na ito. So kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at yun po ay malaking tulong para mas lumaki pa ang ating YouTube channel. Magandang araw and God bless po sa mga nagbabalak magtayo ng farming business, magdagdag ng alaga. Ayun po, yan po ay aking experience na ibinabahagi sa inyo at isineshare para tayo mga farmers, sharing po tayo ng idea. Kung mayroon po kayong mga kaalaman, pwede po ninyong i-comment sa comment section. Hanggang dito na lang, mabuhay po and God bless sa ating mga kapwa ka-farmers.